yung pangunahing kinakain ng bawat Pilipino. Kami ang nagpo-produce. Una yung palay, yun yung pinaka masasabi ko may pagmamalaki namin bilang magsasaka. Ako si Henry Ramos, isang magsasaka dito sa Lupao, Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija ay isang rice granary talaga dito sa ating bansa. Majority ng produksyon natin ng bigas ay nanggagaling po dito sa Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija ay akmang-akma sa produksyon ng palay, lalo-lalo na yung ating klima. Ang palay ay kailangan ng mainit. So, ang pinakamalaking produksyon natin ng palay ay nasa second crop. So, ito nag-uumpisa ngayon ng panahon ng second crop. At yung klase ng lupa, akmang-akma rin. Kung gusto mong patuyuan yung bukid, maaari mong patuyuan ito. Kung gusto mong ipunan ng tubig, pwedeng-pwede. Kaya ito yung pinakamagandang area. Matagal na rin ako nagsasaka, mahigit 20 taon na mula nung ako'y natapos sa pag-aaral. Mahirap na madali. Madali kung ikaw ay sanay na, mahirap kung ikaw ay bago. Ang pagsasaka kasi, hindi lang pwedeng gagawin mo ito para lang mabuhay. Kailangan mo itong gawin para makita mo kung ano yung mga dapat na i-improve at yun ang tamang dapat mong gawin. So yun yung ginagawa ko ngayon, i-improve ang pagsasaka na tipong na umaasa tayo ngayon sa isang produkto. Kaya ako masaya kung ano yung ginagawa ko ngayon. Yung Lupao Pag-ahon Agriculture Cooperative kasi nabuo ito mula noong 2015 bilang isang organisasyon, isang asosasyon ng mga nagtatanim ng gulay. Bakit magkakaroon ng kooperatiba? Siyempre bilang magsasaka, hindi lang dapat pagsasaka ang tututukan, maaari din nating magnegosyo. Pero siyempre, sa pagninegosyo mahirap pagka individual lang ang pagninegosyo, lalo na sa maliit na hawak naming puhunan. So mas maganda na maging kooperatiba para yung maliit na hawak namin, magsama-sama, magiging malaki ito at maaari ng inegosyo. Dito sa aming lugar, 2 beses hanggang 3 ang harvest time namin dito. Kahit medyo may problema kami sa tubig, kami talagang bilang isang magsasaka, risk taker kami. Kaya 2 to 3 times kami. Maraming challenges tayo na haharapin sa pagsasaka. Unang-una rito, siyempre, puhunan. Pangalawa yun, yung gaya na nangyari sa nakalipas na panahon, yung bagyo, yung palay, pag dumapa ito, pag tinamaan ng bagyo dahil sa lakas ng hangin, napakalaki dahil halos wala pa sa kalahati nung ine-expect mong aanihin, yun na yung mawawala. Ito yung nangyari, gaya itong nangyari. Hindi man kami naapektuhan, pero nakita ko yung mga kapwa ko magsasaka na naapektuhan. Nadaanan ng bagyo yung palay nila. Siyempre tubig, pagka nagkaroon ng problema sa El Nino, yun na naman ang problema natin. Napakahalaga na dapat balanse talaga yung mga ibibigay natin sa palay natin, lalo na sa tubig. May mga stages ng ating pananim na kailangan ng tubig. Meron din na kailangan din natin bawasan yung tubig. Kaya dito nakadepende yung aanihin mo. And kung wala naman tubig, alam na natin na magiging resulta, wala tayong aanihin. Matagal ng problema talaga yung sa patubig. Although may mga support ng government natin tungkol din sa patubig, pero siyempre hindi naman nabibiyaan lahat. Kami ay nagpapatubig gamit ang dimaki ng pampatubig. Kung hindi man dimaki na ito, di kuryente, na alam naman natin may halaga, lalo na yung diesel. Nag-range yan, mga 15,000 to 20,000 kada cropping. Depende pa yan sa klase ng lupa. Kung yung area mo ay matakaw-takaw sa tubig, talagang mas mataas pa ang iyong gagamitin para sa patubig lang. Nalaman namin yung proyekto ng One Meralco Foundation dahil po sa Central Luzon State University, sila po yung nag-connect sa amin. Yung proyekto na tanggap natin from One Meralco ay yung solar mobile irrigation system na ang sistema ng patubig ay pwede mong dalhin na kahit sino or kahit saan. Basta importante makarating yung unit
dun sa pagkukuhanan ng tubig. Napakagandang disenyo dahil kahit saan, sabi ko nga, kahit nasa gitna ng bukid, basta madadala ito ng traktora, makakapagpatubig ka. Malaking bagay yung agriculture in terms of rural development and capacity building ng mga Pilipino. So kung hindi natin ma-harness yung industriyang yun, apektado din yung ibang productivity and living ng iba nating mga kababayan. Kailangang ma-develop natin, ma-innovate natin yung mga capacities natin in terms of agriculture. Nang sa ganun, matugunan din natin yung mga causal effects ng food security and livelihood dito sa bansa natin. No Filipino family left in the dark. When we bring electrification to these areas, did we help them become more productive? That's the most important measure of success to us. The One Meralco Foundation is the corporate social responsibility arm of Meralco, yung Manila Electric Company. Si One Meralco Foundation really does programs around the country. And our programs are really centered on electrification, access to energy. We provide access to energy to low-income households, to remote public schools, remote health centers, and barangay health stations, to agricultural and livelihood facilities, even for water facilities. Primarily, our advocacy is really in productivity through electrification. Parte yung agriculture and livelihood electrification, yung mas malaking portfolio natin ng community electrification program. Ang agriculture ay isa sa social impact areas ng community electrification. That's why may mga beneficiaries tayo for electrification na mga magsasaka, yung mga farmers mismo. Kung bakit napili natin yung Lupao Pagahon Agriculture Cooperative, mainly because yung malaking puwang doon sa proseso nila sa pagsasaka ay yung access sa tubig. Karamihan doon sa 65 members ng Lupao Pagahon Agriculture Cooperative ay walang access sa tubig. Normally may mga deep wells sila, pero yung deep wells na yun pinapagana sa pamamagitan ng paggamit ng water pumps. Yung water pumps kailangan ng diesel, so medyo dependent yung pagsasaka nila dun sa diesel para maka-access ng irigasyon. Hindi rin sila abot ng mga infrastructure sa irrigation. That's why naghahanap sila ng ibang paraan, either deep well or nagbabangko sila ng tubig, nag-water stock sila. In this wide and big issue on climate change and global warming, I think we're very lucky now that there are many solutions available for our electrification to become sustainable. One of the solutions there is solar power. So I think it's the most practical to use in very remote off-grid communities. Hindi ka kailangan maglatag ng linya, ang iyong source ay yung lakas ng araw, at yun ay pinaka-sustainable economically also for our kababayans in the remote areas. Such in the case of this agriculture electrification in Lupao and Rizal, Nueva Ecija. To be able to do these kinds of projects, we work with a lot of organizations. First and foremost, we work with government. Napaka-importante nung stakeholdership on the ground, at kasabay natin dyan yung mga lokal na pamahalaan at yung mga people's organization. Isa rin na malaking component na nakakatrabaho namin sa gawaing ito ay ang mga empleyado namin sa Meralco. For example, itong sa Lupao at saka sa Rizal, Nueva Ecija, ang talagang donor ng solar-powered irrigation pumps ay ang aming mga empleyado. Kasi nakikita nung mga empleyado ng Meralco na to really advance the mission of the foundation, we really need to come together. And so they took this upon themselves also as their own personal, individual, social responsibilities. So hindi lang yung corporate yung meron. Sa tingin ko, nakikita namin bilang isang malaking kumpanya kung ano talaga yung pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa enerhiya. At yun ay yung gusto nating tugunan. Kaya even our own employees have taken upon themselves to contribute also to the mission of One Meralco Foundation. Ang tulong siyempre napakalaki. Bawas na yung
ibibili mo ng krudo, so ibig sabihin yung kita mo lalaki. Yung magiging kita na maititipid mo ay nagkakahalaga siguro kung sa isang hektarya nasa 15,000 pataas yung tubig na pangangailangan kahit araw-araw. Dahil araw-araw itong gumagana, yung palay mo ay talagang sustento sa patubig. Dalawang significant impact yung nakikita natin in terms of our intervention sa agriculture and livelihood electrification. Unang-una na streamline natin yung proseso nila. So naging mas efficient, mas effective yung proseso nila kasi hindi na nawawalan ng tubig. So dire-diretso na yung access nila sa tubig, sa irigasyon nila sa pagsasaka. Nang dahil doon na i-ensure natin na the whole cropping season may irigasyon sila, may patubig sila sa kanilang pagsasaka, in which na nagre-result sa mas maganda or mas mataas na quality ng produkto or ng palay or gulay nila. Dahil mas mataas yung quality ng palay at saka produkto nila, mas mataas nila itong mabibenta sa market. In terms of socio-economic impact, mas mataas yung kikitain nila. Mas mababa yung capital expense pero mas mataas nilang nabibenta yung produkto nila, mas mataas yung kita nila. Nagpapasalamat ako sa One Meralco Foundation dahil alam ko kami unang nabiyayaan ng proyektong Solar Mobile Irrigation. Dahil doon, kami yung unang nakatamasa sa kagandahan ng proyekto. Sana po ay ipagpatuloy ng One Meralco yung tulong sa mga magsasaka. Sana hindi lang po yung kami na kooperatiba mabigyan. Tingnan din po natin yung mga ibang asosasyon din na mga kailangan din talaga ng patubig. Maraming salamat po sa One Meralco at kami ay nabiyayaan ng Solar Mobile Irrigation. Sa Lupao, medyo evident yung core values ni Meralco in terms of bayanihan and malasakit. Beyond the work, I think it's fulfilling because alam mong in little ways nakakatulong ka sa mga tao. And I think it's reason enough to keep going and to do what is good and what is right dito sa ginagawa nating trabaho sa Meralco. Itong pangarap natin na no Filipino left in the dark is a very tall order. Di lang sa amin magmumula sa One Meralco Foundation yung kaganapan ng pangarap na yan. It takes all of us in the community, employees, government workers, people's organizations, and co-NGOs, no? Non-profit organizations like us. We all have to come together to make sure maliwanagan ang bukas ng ating mga kababayan. Ako si Nars Adriano, ako yung owner ng Lettuce in a Cup, yung mini farm ko. Nagsimula ako magtanim yung mga fruit bearing, mga talong, okra, kamatis, yung mga ganon. Kaso nilalagay ko siya sa mga container lang. Tapos kaso hindi ako naging successful doon. So sabi ko, why not itanim ko lettuce? Kasi mahilig kami kumain ng sanggipsal. Kaya ang ginawa ko, nagtanim ako sa mga ilang boxes lang na lettuce. Tapos lumaki siya. Nung lumaki siya, sabi ko, oh, okay ito pwede kong kainin namin, bibili ako ng pork belly, makakatipid ako. Ang naging problema, napamahal ako. Bakit? Kasi ang dami ko na harvest na lettuce, kailangan bumili ng maraming pork belly. Sabi ko, hindi. Gagawin ko, magtatanim ako ng maraming lettuce, tapos ima-market ko, nakatipid na ako sa amin, tapos kumikita pa ako at habang nag-work. Nung natuto ako mag-hydroponics, bakit hindi ko i-share sa iba? Yung ganitong klaseng sistema. Kasi kailangan ng mga Pilipino ngayon yung magkaroon ng self-sustaining sa pagkain. So sabi ko, why not na i-share ko to, itulong sa iba, tapos at the same time, kumikita rin ako. Nagsimula ako sa harap ng garden namin kasi wala akong lupa. So sabi ko, gusto ko na i-maximize yung garahe ko. Gusto ko maging productive yung idle na lote. Naglagay ako doon sa harapan ng bahay namin. Tapos, nung nag-harvest ako, naubos agad. Ang daming tao nagkagusto. Tapos sabi nila,
binibenta ko kasi in a cup. Bakit in a cup? Kasi para pagdating nila sa bahay nila, kasi yung cup na yan with roots pa. So kapag nilagay nila yun sa table nila, fresh na fresh. Kahit 1 week nakalagay lang sa tubig. Pag inuwi nila, fresh na fresh yung lettuce. So kapag kumain sila sa gyetsal, kumain sila ng salad, very crispy, very fresh. Kaya tuwing magbebenta ako, nakalagay sa lettuce sa cupware. Ang hydroponics, ito yung pagtatanim na hindi gumagamit ng lupa. Ang hydro meaning water, and ponos meaning work. So water do the work. Hydroponics ito, lahat ito lupa lang. Meron ka lang medium na ginagamit ako, foam and cocopeat ang ginagamit ko. So iyon siya, pinapatakbo ito ng tubig lang. So hindi ito gumagamit ng insecticide, hindi ito gumagamit ng mga soil fertilizer kasi wala nga lupa. So ganun siya kasimple. Napakasimple. Ang dali i-manage kahit na sino. Kayang-kaya, simple-simple. Hydroponics kasi simple. Napakasimple siyang alagaan. Alimbawa ako pumapasok 5 days a week. 5 days a week ako pumapasok. Inaasikaso ko lang tong farm tuwing umaga bago ako pumasok at pag-uwi ko sa gabi at saka yung Saturday. So, napili ko siya kasi low maintenance Low maintenance, tapos kumikita ka pa. Tapos nag-i-enjoy ka pa kasi nagbubunga Meron kang self-fulfillment. Kaya siya yung napili ko. Pag umiinit, medyo lumiliit yung laki ng lettuce. So, nag-a-adjust ka. Ang dami mong adjustment na ginagawa sa reservoir ng water, sa misting, sa pagtatanggal ng net. Kasi dapat tama ang ventilation mo para malabanan mo yung sobrang init na yun. Pero okay naman na gawa naman ng paraan. So ito nga katulad nito. Tinanggal ko na ang net nito. Bakit? Para hindi siya ganong mainit. Para ang ganda ng ventilation. So gumaganda yung lettuce. Para naging advocacy ko na tumulong sa tao. Kasi ako sa church namin, hawak yung ministry sa pagtulong sa kapwa. Ganun na naging orientation ko, tumulong sa tao. Kaya sabi ko, why not i-share ito? Kasi hindi lahat ng tao na nagaganito, naging successful, tinuturo. Sabi ko, bakit hindi natin gawin na productive din yung oras ng mga tao? Kasi yung mga taong ngayon, iniisip ko, tamad lang ba? Bakit ba nakatambay sa bahay? Pero baka naghahanap lang sila ng opportunity na kumita at gamitin at maximize nila yung oras nila. So, share ko to para din sila matuto, parang ako, kahit sa sandaling panahon, kahit sa less time, pwede silang kumita at pwede kahit kaya yung mga senior. Alam mo, tinatarget ko yung mga senior. Sabi ko, itong mga senior niya to kumita lang ng 1,000, 2,000, 3,000 naman. Pandagdag na yun sa gamot nila, di ba? So, simple lang nilang gawin. Lalo na yung senior, simple lang gawin. Iyon yung overwhelming na feedback Kaya ako diretso to sila yung lubos na nagpapasalamat dahil sa akin daw nagkaroon sila ng negosyo. Dahil sa akin naging healthy sila. Parang idol ka tawag sa akin Ay, dami, pag tinignan mo yung mga comments nila before nagkasakit ako, gusto kong tumigil. Pero pag binabasa ko yung mga comments nila, ito yung nagpapa-revive sa akin na magdire-diretso na tumulong. Tapos sabi ko, why not share yung knowledge mo? Hindi naman kami magkakalaban. Wala namang competition dito. Ang daming tao sa Pilipinas para mag-away-away kami. So, why not share the knowledge? Para magkaroon ng healthy lifestyle ang mga Pilipino, kailangan magsimula ng kumain ng mga healthy foods. Iwas na muna sa mamantika, sa matataba. Magsimula ng kumain ng gulay at para madaling, very accessible ang pagkain ng gulay, magtanim ka na sa bahay mo.